Tingnan ninyo ang ginawa sa Davao at nagsalita na po si Mayor Baste. Itong Martes, July 9, ni Mayor Baste Duterte ang naganap na malawakang pagtanggal sa pwesto ng mga opisyal ng pulisya sa Davao City. Sa isang pahayag, ibinahagi ng alkalde ang kanyang pagkabahala na ang pagtanggal sa mga pangunahing opisyal ng pulisya sa syudad, kabilang na ang City Police Director, ang pinuno ng Special Operations Group at 19 na station commander, ay hindi makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa lungsod. Binanggit ni Mayor Duterte na kung itinuturing ni Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, ito'y taliwas sa patuloy na pagkilala ng institusyong kanyang pinamumunuan sa Davao City Police Office bilang nangungunang unit sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang mga apektadong pulis na naglaan ng kanilang buhay para maglingkod sa kanilang kapwa Pilipino ay hindi nararapat sa ganitong klaseng pagtrato. Samantala, kinumpirma naman ng Philippine National Police na inalis sa pwesto ang 19 na station commander ng Davao. Ayon kay PNP... Ito, tingnan nyo ha, yung statement. Sabi ni Bast, kasi may tinanggal po na 19 na pulis. Talagang babaklasin po ang Davao. Marcos, ano statement mo dyan? Ang daming magugulong syudad sa bansang Pilipinas. Babakbakan ng Davao. Ito masakit. Simula pa lang yan. Talagang gusto nilang bakbakan ng Davao. Kasi sa tingin nila, yaan ang kaharian ng Duterte. Hindi po. Nagkakamali kayo dyan. Yes, maraming supporters ang Duterte sa Davao, pero iba na po ngayon. Ha? May social media na. Kaya hindi lang po Davao ang sumusuporta sa mga Duterte. Kaya maling-mali sila nung binabanatan nila ng binabanatan. Lumalabas ang pagka-insecure nyo dyan. Ang ayos-ayos ng Davao, dyan kayo nakafocus. Tingnan nyo, binababoy nyo yung mga pulis na maayos dyan. Binababoy ng kapwa pulis yung mga pulis na kasamahan nila na maaayos naman, na nagbuwis ng buhay. Ang aayos ng mga pulis dyan, pinagtatanggal nyo. Dapat ba, eskalawag ang pulis? Pag ang pulis ay may nagagawang mali, tahimik kayo. Ngayon, saan nangyari yan? Baklasan ng pulis? Nire-relieve? 19? Saan ka nakakitang syudad na ginawa yan? Kailan? O ngayon lang. Meron na ba kayo narinig? Ay baklasin natin yung mga pulis sa Caloocan. Ay baklasin natin yung pulis sa Iloilo. Ay baklasin natin ang pulis sa Manila. May nangyari na bang ganyan? Tapos ngayon Davao na napakaayos, na nanapanatili nila ang kapayapaan dyan, na walang droga compared sa ibang syudad. Tapos nakafocus kayo sa Davao. Grabing ka-insecurean yan, Marcos. Hindi na gawain ng lalaki yan Gawain na ng babaeng insecure. Sorry po hindi po ako sexist. Hindi ko sinasabi pag babae insecure. Pero yung ganyang galawan, napaka-insecure na niyan. Kaya tama si Ka Eric. Desperado na kayo masyado. Alam mo, namimiss ko yung kanta mo. DJ Bantag na Desperado. Oh, kinantahan nito Kinantahan nito si Katapang tsaka si Boying ng Desperado. Tingnan nyo anong nangyari kay Boying. DJ Bantag, kantahan mo rin kaya si Marcos ng Desperado. Baka, oy, asa na si Boying? May lumabas na picture niya. Ang payat-payat mo na, ha? Ang payat-payat mo na, Boying. Ang islim-islim mo. Kamusta ka na? Hindi ka na ba magpapapreskon, Boying? Namimiss na namin yung papreskon mo araw-araw. Yung araw-araw mong case close. Nakantahan ka ng Desperado. Anong nangyari sa'yo? DJ Bantag, pakikantahan mo naman ng Desperado si Marcos. Ay, nako.
Pero umasa kayo. Umasa kayo. Hindi pa tapos. Mayor Baste, it's about time na kumilos na kayo. Si Mayor Baste naman kumikilos eh. Pero I think VP Sara should be more aggressive. Tatandaan natin, ha? Nagiinit pa lang. Ganyan lang ginagawa sa Davao. So asahan nyo, mas lalala pa yan. Nagsisimula pa lang, eto si Trillanes ng demanda. Marami pang ididemanda yan. Tandem-tandem na yan. Si Trillanes, si Abalos, lahat yan atakdog na kay Duterte. O lahat. Ang nakakaano dito si Abalos. Aatakihin at aatakihin ng Duterte at Davao. Naku, kaya lalala pa. Yun ang masakit eh. Yung mapayapang Davao, palalalain. Yung maayos na Davao, sinisira. Pero tatandaan natin ulit, 6 na taon lang kayo dyan. Sa mga pulis, sa mga politiko na sumusuporta sa mali, kapalit ng panandaliang aliw, panandaliang pera, panandaliang posisyon, tatandaan ninyo. Iikot ang mundo. Maximum 2028. Maniwala kayo sa akin. Wala nang Marcos mapupunta sa high position. Wala na. So maximum yan 2028. It will be impossible na walang Duterte sa pagka-presidente at sa pagka-vice president man lang, to the very least, sa 2028. Iikot ang mundo. At pag lumubog ang Marcos, kayong nilubog nyo sarili nyo dyan, lulubog kayong kasama. Tandaan ninyo, may estate tax pa yan. Hindi lang pinag-uusapan ngayon kasi sila ay nakaupo. Pero pag napaupo ang Duterte dyan, bukas ulit yung mga estate tax na yan. At yung pag-aapi, yung ginawang illegal na raid sa KOJC, yung drug hole na yan na hindi mapaliwanag asa na yung driver, yung mga corruption, yung kaliwat kanang nananalo sa loto, babalik yan. Tandaan ninyo. Maximum lang yan, 2028. Maximum, baka nga hindi pa umabot. Ewan ko, kay BP Sara. But just in case, for discussion purposes, 2028, sabay-sabay kayo lulubog. Ito mahirap sa bansang Pilipinas, daming natutulungan ni Pastor. Itong si Baste na lumalaban sa droga, ginigipit nyo. Yung pulis na nangamatay, yung mga pulis na tinaya ang buhay para sa labanan ng droga, yan ang ginaganyan niyo. Pasensya na po kayo sa Banateros ha. Alam ko iba sa inyo nagalit nung panahon ng eleksyon sa aming Banateros. Ito po ay hindi ko idinidiin sa inyo. Para ito po ay makakuha tayo ng aral. Kaya ayaw namin kay Marcos dati pa. Na maraming DDS na galit sa amin. Dahil sabi nila bakit hindi nila sinuportahan. Kayong Banateros, hindi nyo sinuportahan si BP Sara. Eh ang presidente niya si Marcos. Kasi alam namin yung problema ang mangyayari ngayon. Alam mo, bago pa manalo si Marcos, sinasabi na ni Banat Bay sa amin, magkakagulo ang Pilipinas. Makikita nung mga nagmumura sa atin na tama tayo. Dahil sigurado ko magugutom yung mga yan. At ang taong gutom, babaklas yan dun sa sinusuportahan nila. Kaya marami ngayong baklas na kay Marcos. Bakit gutom eh? Kaya pasensya na po doon sa mga nagalit sa amin before.
It's just that, advance mag-isip si Banatbay. Meron siyang nakikita na hindi nakikita ng madami. Kita niya na, itong nangyayari ngayon, kita niya na dati pa. Kaya namura kami, maraming nag-unsubscribe sa amin. Dahil hindi kami sumuporta kay Marcos. Eto na naman, magsasabi na naman ako, iikot na naman ang mundo. Kayong pulis, kayong mga politiko nakasuporta dyan. Uulitin ko, kayong mga followers na sumusuporta dyan kay Marcos, kasama kayo lulubog. Maximum 2028. Sige po. Colonel Jean Fajardo, nagkaroon ng discrepancy sa inireport na crime statistics sa pagpatay at rape na nangyayari sa lalawigan. Anong rape? Ang linis-linis ng Davao. Diyan nga lang ako lakad ng gabi nang walang dalang ano. Totoo. Kasi diyan hindi ako takot ma-rape. Hindi totoo ang payapa diyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung experience. Alam mo, hindi namin maintindihan kasi ganito yan. Iba kasi, if you are an outsider looking inside, hindi mo maintindihan eh. Pero kung ikaw ay nandiyan sa Davao, mapayapa ang Davao. Sa katunayan, naiinggit ako sa Davao. Kaya ipahiram nyo ang Duterte sa amin. Mapayapa dyan eh. Ganyan din ang sinasabi ko sa mga hindi nakakaunawa sa taga-KOJC. Iba man ang aming paniniwala sa reliyon. But we cannot deny may prutas ang KOJC. Yung turo ni pastor, hindi lang ini-explain. Alam mo, para kaming binaybol ng KOJC. Hindi sila nagbanggit-banggit ng salita ng Diyos sa amin. Alam mong ginamit nila? Salita ng gawa. Kita namin paano namin purihin ang KOJC. Bakit? Kita namin ang pag-ibig sa kanila. Hindi sila critical sa tao. Hindi sila judgmental. They are kind people. Kahit matataas na posisyon, they are very kind. They are walking Bible. May prutas eh. Generous. Mapagsilbi. Isipin mo, pinagsisilbihan kami matataas na tao. Hindi naman namin hinihingi pero binibigay. Saan ka nakakitang mataas na tao pagsisilbihan ka? That right there is a walking Bible. Kaya ako galit ako sa, alam mo sa paniwala ko. Magkaiba kami ng paniwala ng KOJC. Pero ayoko masyado yung binabible ka. Ang tawag ko doon, binabible. You teach me the Bible sa lakad mo. Kasi alam ko, ang tunay na Kristiyano may pag-ibig. And that love, I experience sa KOJC. Hindi yan tinuro sa akin. Hindi niya sinabi, mahal ka namin, Coach Oli. Experience yun. Kaya nga sabi ko, yung hindi makakasundo ni Pastor Kibuloy, gago. Tingnan nyo na lang, kung nagsisinungaling ako. Anong ginawa ng SMNI at KOJC kay Marcos? Hindi ba pag-ibig yun? Anong ginawa nila sa KOJC? Di ba? Anong ginawa nila sa KOJC? Anong ginawa nila sa SMNI? Sinungaling ako? Kita nyo kung paano nila minahal si Marcos. Kung paano niya sinuportahan.
Kung kayo nag-iisip talaga at hindi kayo panatiko ni Marcos, kita nyo yun. Kasi yung mga sumuport noon, kasama kayo sa rally. Sinabi rin ni Colonel Fajardo na nasa discretion na rin ng bagong regional director ng Davao kung sino-sino ang kanyang pinagkakatiwalaan upang ipwestong mga bagong station commander. So that is one of the reason I understand, because when the new regional director assumed as the regional director of Police Regional Office 11 ay nag-ikot po siya sa mga stations, may mga nakita po siya na mga discrepancies in terms of the crime statistics. So these are now under investigation. But what the regional director wants me to share with you, in fact sabi nga niya, Jean, for those who wish to interview me, open po siya. Makausap niyo po siya nga personal. But ang sinasabi niya lang, ang direction po ng desisyon, this is his sole prerogative ng regional director, ay lahat po yon, ang intention po nun is to further improve yung delivery ng public service, lalong-lalo na po sa mga mamamayan po natin sa Davao region po. Naks, public service. Hindi kayo kailangan sa Davao. Sa totoo lang, independent po ang Davao. Matagal nang maayos ang Davao. Matagal na po. Kaya nga sabi, kung hindi naman sira, bakit gagalawin ninyo? Sige nga, magsabi ka ng politiko. Tingnan mo yung syudad. Marcos? Ano siya? Lawag? La Union? Saan ba siya? Tingnan nyo syudad niyan. Tamba, Leyte? Anong syudad niyan? Oh. Sige, magsabi kayo. Maayos eh. Ba't hindi nila kalkalin yung syudad nilang Bulok? Maayos ba ang lugar ni Tambaloslos? Yang lugar ni Abalos, maayos ba? Kung ano-anong kinakalkal ninyo eh. Yung sarili nyo ngang bakuran, hindi nyo malinis. Gusto nyong linisin, galing-galingan kayo, linisin nyo yung bakuran ng kapitbahay nyo. Yung bahay ninyo amoy tae. Ang ayos ng... Alam mo, dyan lang ako sa Davao confident talaga maglakad-lakad ng ano. Airport pa lang, iba na eh. Hindi ka natatakot eh. Nananakawin ng kawatan yung laman ng... Di ba? Tanggalin yung laptop, tanggalin yung wallet, tanggalin yung cellphone. Confident ako. Sa ibang lugar, pag nagtanggal ako laptop, wallet, cellphone, nakatingin ka eh. Baka masalisihan ka, bibilis ng kamay dyan sa airport. Oh. Linisin nyo muna yung tae sa bakuran ninyo. Bago nyo pinakikialaman ng Davao. Mga ipokrito kayo. Inilagay ang mga inalis na station commander sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit ng Police Regional Office 11. Base sa ulat ng Davao City Police Office, mula Enero hanggang Mayo, umabot sa 22 kaso ng pagpatay at 41 kaso ng rape ang naitala ng Davao Police. Sige, ikaw magsabi dyan. Kung naniniwala kayo sa mga kalsalungalingan yung yan. Yung simpleng pagpapadrug test, eh, hindi mo kayang gawin. Alam ni Attorney Vic yan. Attorney Vic, sorry po, pero... diba?